Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Binibigay lamang daw ang second chance sa taong deserving. Pero paano mo masasabi kung ang isang tao ay deserving? Masusunod ba ang mga bagay na yon, lalo na kung hindi niya deserve? Pero mahal na mahal mo siya. Magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mildred. Katulad ng iba ay isa rin po ako sa mga loyal ninyong tagapakinig. At katulad din ng iba ay may mga mapapait at masaya akong karanasan na gusto kong ibahagi sa inyong programa. Sana po ay mapili po ninyong i-upload dahil alam ko naman pong kapupulutan ito ng aral kahit papaano. Siya nga pala, Papa Dudut, first year high school po pala ako noong makilala ko ang aking unang pag-ibig. Nagkakilala kami nang minsang dalhin siya ng kuya ko sa aming bahay para mag-inuman. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang eksenang yon. Unang nagtama ang aming mga mata at nang ngumiti siya sa akin pabalik ay aminin kong kinilig ako. Pero hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa kanya dahil kinakabahan ako. Samantala, isang araw nagkaroon ng party sa bahay namin kung saan lahat ng mga kaibigan ng kapatid ko ay nagsama-sama noong araw na yon. Pumunta rin ako doon dahil sa pamimilit na rin ng aking kapatid na si Bernie. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na ang party na yon ang magpapabago ng aking buhay. Aba Bernie, sino yung magandang dilag na kasama mo ha? Tanong ng isang lalaki sa aking kapatid. Dahil medyo introvert ako ay hindi ako masyadong pansinin. At ayaw kong napapansin. Yung ibang mga kaibigan ni Bernie na hindi ko kilala personally hanggat maaari ay iniiwasan ko. Kapatid ko yan pre. Naku, hindi ka uubra dyan. Pihikan yan, natatawang biro ni Bernie sa kanyang kaibigan. Samantala habang ako naman noon ay abala sa pagre-ready ng mga pulutan nila, ay lumapit na sa akin ang lalaki at bumati sa akin ng hi. Napalingon naman ako sa kanya at napangiti sa lalaking yon. Ewan ko nga ba Papa Dudut, pero naramdaman ko kaagad ang tibok ng aking puso na parabang naging interesante siya para sa akin. Hi din. Balik ko sa kanya. Ako si Nestor, ikaw. Pagpapakilala ng lalaki sa akin. Uy, tigilan mo na yang si Mildred, Nestor. Sabi ko sa iyo hindi ka uubra dyan. Narinig kong wika ng kapatid ko mula sa malayo. Pero hindi yon pinansin ni Nestor at sa halip ay sa akin lamang siya nakafocus noon. Mildred pala ang pangalan mo. Bagay sa iyo. Mukha ka kasing matapang at mapagmahal. Puri pa niya sa akin. Samantala, nakaramdam naman ako noon ng kaunting hiya. At nagdahilan muna sa kanya na papasok na ako sa loob ng aming bahay para tapusin ang naiwang kong gawain sa kusina. Pero pinigilan ako ni Nestor at nakahalata siya na tila iniiwasan ko siya. Siyempre, itinanggi ko yon. Huwag kang mag-alala Mildred, mabuti akong tao. Hindi ka dapat matakot sa akin. Harmless ako. Paniniguro niya sa akin. Samantala, narinig naman yon ng mga kaibigan niya at inasar siya ng mga ito. Bakit? Totoo naman ha. Never been kissed, never been touched pa ako. Depensa niya sa sarili
na agad namang kinontra ni Bernie. Magtigil ka. Ikaw nga ang numero 1 babaero sa tropa. Biro ni Bernie sa kanya. Napatingin naman ako kay Bernie to see if totoo ang sinasabi ng kapatid ko. Ayaw ko kasi sa lalaki ang babaero. At hindi totoo kasi ayoko ng sakit ng ulo. Pero agad na nagprotesta si Nestor sa sinabi ng kapatid ko. Oy Bernie, huwag mo naman akong ipahiya sa kapatid mo, baka maniwala si Mildred. Hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nyo dyan. Nagtawanan lang ang mga magkakaibigan. Mamayang kaunti ay lumabas na ang kapatid kong si Ate Jelly para tawagin ako kasi pinapatawag daw ako ni Mama. Siyempre nagpaalam muna ako sa mga kaibigan ni Bernie, lalo na kay Nestor. Nangako naman noon si Nestor na magkikita pa kami. Samantala habang nasa kusina kami ni Ate Jelly ay napag-usapan namin si Nestor. Hay nako, nainis ako sa lalaking yon. Hindi may tago ng kapatid ko ang inis sa lalaking nakausap ko kanina. Ayon pa sa kanya ay kilala na niya si Nestor noon pa lamang nang makatrabaho daw niya ito sa dating factory na pinapasukan niya. Mayabang daw ang lalaki at sagana lang daw sa porma. May balak pa siyang manligaw sa iyo. Ang kapal talaga ng mukha niya. Ikaw Mildred, tanungin kita. Gugustuhin mo bang maging boyfriend ng isang yon? Wika ni Ate Jelly sa akin. Mukhang mabait naman si Nestor ate. Ang sabi ko naman. Naku Mildred, tigilan mo ako. Mukhang babaero ang lalaking yon. Halata naman sa itsura at ugali. Balik niya. Mildred, makinig ka sa akin. Kapag nanligaw siya sa'yo, basta din mo kaagad ha. Wag na wag mong sasagutin ang hambog na yon. Kasi kapag naging boyfriend mo ang lalaking yon, ako ang unang tututol. Ano Mildred, nagkakaintindihan ba tayo? Wika pa ni Ate Jelly. Napatango na lamang ako sa mga bilin niya sa akin. Pero deep inside ay nararamdaman ko noon na mabait si Nestor at gusto siyang makilala ng puso ko. Sa kabilang banda pagkatapos ng party na yon ay bigla na lamang akong nagulat nang biglang tawagan ako ni Nestor. Doon ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap. Inad din niya ako sa Friendster noon at masipag siyang magsulat ng positive testimonial sa akin. At simula noon Papa Dudut ay naging rutina na niya ang pagtawag sa akin. Kung saan ay naging daan ito para makilala ko siya ng husto. Hindi nagtagal ay nagbiro siya sa akin na liligawan daw niya ako. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na tototohanin ni Nestor yon. Naging masugid siya sa pagkuha ng aking puso. At para mas mapalapit pa siya sa akin ay kinaibigan niya lahat ng kaibigan, pinsan at mga kapatid ko. Hindi nagtagal ay nahuli na rin ni Nestor ang loob ko dahil na rin siguro sa magagandang ipinakikita niya sa akin. Hanggang isang araw, sa araw mismo ng fiesta sa aming lugar, ay sinamantala na namin ang pagkakataon para magkasama kaming dalawa. Samantala, noong araw ding yon, ay nalaman ni Ate Jelly na nanligaw na sa akin si Nestor. Pero nagulat ako nang hindi na siya tumutol sa lalaki. Ano Jellyby, bati na ba kayo ni Nestor? Hindi na ba kayo magkagalit? Narinig ko pang ang usisa ng pinsang kong si Julie. Naku tapos na yun Julie, nagkabati na kami matagal na. Natatawang sagot ng kapatid ko sabay tapik sa balikat ni Nestor na para bang magtropa na lamang sila. Nga pa na Mildred, Ate Jellyby, pumunta ako sa bahay ninyo kanina. Imbitahan ko din sana kayo sa bahay namin kasi naganda din ng marami si Mama ng maraming pagkain. Pag-aaya ni Nestor sa amin. Siyempre pumayag naman kami ni Ate Jelly. Samantala na magkaroon ulit kami ng moment ni Nestor ay nahihiya siyang nagtanong sa akin. Kumusta naman yung panliligaw ko sa iyo? Kailan mo ba ako balak na sagutin? Secret,
Pangasar ko naman sa kanya. Ito naman pinapa-excite pa ako. Protesta niya. May pag-asa ba ako sa iyo? Tanong niya ulit sa akin. Napangiti lamang ako at inobserbahan siya. Nang mga sandaling yon ay tinitimbang ko na rin ang feelings ko para sa kanya. Pasado naman siya sa akin at aaminin kong gusto ko na rin si Nestor. Kaya nung araw ding yon ay nagpasya na akong ibigay sa kanya ang matamis kong sagot na oo. Pero inakala ni Nestor na hindi ako seryoso kaya hinayaan ko na lamang muna siyang mag-isip. Naisip ko na formal ko siyang sasagutin sa tamang panahon. At yun nga Papa Dudut, hindi nagtagal noong December 24, 2003 ay formal ko nang sinagot ang panliligaw ni Nestor sa akin. Naging maayos at masaya naman ang relasyon namin. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal niya sa akin kaya nga nang minsang mapag-usapan namin ni Nestor na mag-live-in ay agad akong napaoo. Pero hindi ko naman nakalain na agad-agad ang gusto niya. At nagulat na lamang ako ng isang araw ay bigla na lamang pumunta si Nestor sa aming bahay. Kasama ang kanyang amang si Mang Gusting. Ano pa lang sadya ninyo sa amin? Usisa ni Mama sa kanila. Tamang-tama at kasama po natin ngayon si Mildred. Gagawin na naming oportunidad ito para manhikan kami sa inyo. Yun naman ang sagot ng ama ni Nestor sa aking ina. Ha? Mamamanhikan? Siyempre nagulat si Mama sa kanyang narinig. Nagpatuloy naman si Mang Gusting. Nasabi kasi sa akin ng anak kong si Nestor na magkasintahan na raw sila ni Mildred. Aniya. Napatingin sa akin si Mama. Hindi ko kasi sinabi sa kanya na may boyfriend na ako kaya gulat na gulat siya sa narinig mula kay Mang Gusting. Siyempre nagalit siya sa akin sa harapan ng magulang ng boyfriend ko. Anak naman, bakit ka naman naglilihim sa amin ng tatay mo? Aniya. Agad namang nagsalita si Mang Gusting para naman hindi magalit sa akin si Mama. Aling Emma, pagpasensyahan na lang natin ang mga anak natin. Baka siguro'y natakot lang sila sa atin na aminin ang katotohanan. Kasi baka tumutol tayo. Talagang tumututol ako. Kasi naman Mang Gusting, tingnan mo naman ang anak ko. 16 anyos pa lamang siya. Napakabata pa ng anak ko para magkaroon ng kasintahan. Gigil na wika ni Mama sa kanila. Nandun na po tayo, Aling Emma. Pero nandyan na yan. Desisyon ito ng mga anak natin. Tumutol man tayo sa gusto nila, pero sa huli sila pa din ang masusunod. Wika ni Mang Gusting na inunawa na lamang niya ang aming sitwasyon. Nasasabi mo lang yan kasi nasa hustong gulang ng anak mo. Kontra naman ni Mama. Samantala ay nagpa siya nang magsalita si Nestor para kumbinsihin si Mama. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Kaya po ako nandito sa harapan ninyo ay para patunayan po sa inyo na ako po ang karapat dapat na lalaki para kay Mildred. Wika pa niya. Pero napakabata pa ni Mildred para magpakasal. Sa edad niyang 16 ay hindi pa siya papayagan ng batas at ng simbahan para magpakasal. Insist naman ng aking ina. Pero binanggit pa rin ni Nestor na balak niya na isama na ako sa kanya para mag-live-in na kami. Hindi naman makapaniwala ang aking ina at mas tumindi noon ang kanyang pagtutol. Hindi ba lugi ang anak ko dyan? Babae ang anak ko. Kung sakaling papayagan ko kayo na mag-live-in, anong kasiguraduhan ko na hindi mo nga talaga iiwan at pagsasawaan lang ang anak ko? Paano kung maanakan mo siya tapos ay bigla mo na lamang maisip na hindi mo pala siya mahal? Ano ang magiging laban ni Mildred? Wala siyang magagawa kasi kakatwiran mo na hindi naman kayo kasal. Malaya mo siyang mahihiwalayan. Concerned na wika ng aking ina. Hindi naman siguro aabot sa ganon ang relasyon nila, Aling Emma. Ang sabi naman ni Mang Gusting. Paano kung ganon nga ang mangyari? Luging-lugi kami no? Insist niya. Sa puntong yon, napag-isip-isip ko rin ang gustong ipahiwatig ni Mama
at nakaramdam ako ng agam-agam tungkol sa plano naming pag-live-in ni Nestor. Paano pala kung bigla na lamang niya akong hiwalayan? Siguradong kawawa ako at masisira ang kinabukasan ko. Naniniwala ako na mahal ng anak ko yang si Mildred. Yun ang assurance ni Mang Gusting sa amin, na sinagundahan mismo ni Nestor. Tama po si Itay. Kahit kailan ay hindi ko po gagawin na iwanan si Mildred. Maniwala po kayo sa akin. Pangungumbinsi pa niya sa aking ina. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi pa rin ako papayag na mag-live-in kayo. Kung mahal mo talaga si Mildred, makakapaghintay ka sa kanya, Nestor. Pagtatapos ng aking ina ng usapan. Sa huli, Papa Dudut, hindi napapayag ang mga magulang ko noong una sa kadahilan ng masyado pa raw akong bata para mag-asawa. Pero sa huli, wala din silang nagawa at nasunod pa rin ang gusto namin ni Nestor na mag-live-in. Papa Dudut, masasabi kong punong-puno ng kasiyahan ang pagsasama namin ni Nestor. Doon kami nanirahan sa kanila at maayos naman ang pakikitungo sa akin ng mga magulang ni Nestor. Hindi nagtagal ay mas naging masaya pa ang pagsasama namin nang mabuntis ako at mga anak noong November 27, 2004. Papa Dudut, sabi ko sa sarili ko, sana palagi na lamang kaming ganito. Na sana'y puro masasayang pangyayari lamang ang magaganap sa buhay namin habang kami ay magkasama. Papa Dudut, akala ko po ay wala nang katapusan ang kasiyahang natatamasa ko sa piling ni Nestor, pero nagkamali ako. Dahil lumipas ang isang taon ay lumabas ang totoong ugali ni Nestor at napagtanto ko na hindi ko pala kayang sakyan ang ugali ng asawa ko. Papa Dudut, lasenggo at mabisyo ang aking asawa. Bukod sa madalas niya akong bugbugin at halos patayin ako sa takot. Isang gabi ay nag-decide akong magpasaklolo kay Ate Jelly dahil muli akong sinaktan ng aking asawa na umabot sa physical injuries. Mildred, ano nangyari sa iyo? Bakit duguan ka? Sino ang gumawa niyan sa iyo? Natatarantang wika noon ni Ate Jelly sa akin. Samantala naiiyak naman akong umamin. Si Nestor, ate. Sinaksak niya ako. Sagot ko habang pinapakita ko sa kanya ang aking sugat. Dahil doon ay nagpapanik na tinawag ni Ate Jelly si Kuya Bernie at ang aking ina. At maski sila ay nagulat sa aking itsura. Dahil doon ay nagpasya na silang dalhin ako sa ospital habang sina Bernie at mama naman ay kinompronta ang asawa ko. Pero nauwi yon sa suntukan. At nagulat na lamang ako sa ospital nang mabalitaan ko na pati si mama ay sinaktan na rin ng aking asawa. Nagtamo si mama ng mga bali at pasa sa katawan. Habang si Bernie ay dinala sa ospital dahil nagtamo ito ng matinding sugat sa muka at kailangan pa itong tahiin. Papa Dudut, ganon kabayolente sa akin si Nestor. At kahit ng mga kapamilya ko ay nadadamay sa pagiging bayolente niya. Pero sa kabila noon ay nanatili pa rin ako sa piling ni Nestor. Inisip ko kasi noon ang anak ko kaya tiniis ko na lamang ang mga pananakit niya sa akin. Ayaw ko kasing magkaroon ng broken family ang mga anak ko, kaya handa akong tiisin ang lahat para lamang sa kanila. At dahil sa desisyon kong yon kaya nagpatuloy ang gulo sa buhay ko. Pero isang araw ay muli akong sinaktan ni Nestor na nauwi sa matinding bugbugan. Dahil dito ay muli akong tumakas sa aking asawa para magpasaklolo sa aking ina at mga kapatid. O Mildred, anong ginagawa mo dito ha? Teka, ano nangyari sa iyo? Bakit puro pasa ang braso at mukha mo? Binugbog ka na naman ba ng asawa mo? Bungad agad sa akin ni Ate Jelly nang makita niya ang kalunos-lunos na itsura ko. Oo ate. Naiiyak ko namang sagot habang pinapakita sa kanila ang mga kahayupang ginawa ni Nestor sa katawan ko. Hay nako, walang hiya talaga yung asawa mo, Mildred. Bakit kasi hindi mo pa hiwalayan yung asawa mo? Tingnan mo, pinagmamalupitan ka niya. At tingnan mo yung ginawa niya sa akin. Sa Kuya Bernie mo, lahat kami ay nabalian ng mga buto sa pagtatanggol sa iyo laban sa lalaking yan, ang sabi pa ni Mama.
Wala naman akong masabi noon kundi ang humingi lang ng tawad sa kanila. Ano ba Mildred? Hindi mo ba hihiwalayan ang lalaking yon? Hanggang kailan ka magtitiis sa mga pananakit niya sa iyo? Muling tanong sa akin ni Mama. Pero bago ako makasagot ay biglang nagpakita si Nestor sa labas at nagsisigaw ito para bawiin ako sa aking pamilya. Nang makita niya ako ay pinilit niya akong umuwi sa bahay namin pero tumutol na ang aking pamilya. Bitawan mo siya Nestor, utos sa kanya ni Ate Jelly. Ate Jelly B, pakiusap. Huwag kang makialam sa buhay namin mag-asawa. Galit na wika ni Nestor habang dinuduro niya ang kapatid ko. Sumingit naman si Mama sa usapan. Meron kaming pakialam Nestor. Alangan namang manahimik lamang ako dito habang sinasaktan mo ang anak ko. Hindi Nestor, matapang niyang wika sa aking asawa. Pero hindi nagpatinag noon si Nestor at halos kalad ka rin niya ako palabas ng bahay ni na Mama. Pero pumalag si Ate Jelly. Bitawan mo ang kapatid ko Nestor. Kapag hindi mo siya binitawan, tatawag ako ng pulis. Utos niya dito na may halong pagbabanta. Hindi naman nagpatinag si Nestor at sa halip ay naghamon pa ito. E di sige tumawag ka. Kahit si Satanas pa ang tawagin mo ay hindi ako natatakot. Samantala nang dumating si Kuya Bernie ay agad siyang sumaklolo sa amin. Nagpang-abot sila ng asawa ko. Bugbugan silang dalawa pero dahil sa hindi ko masikmura na nag-aaway sila ay siyang pag-awat ko sa kanila. Tama na, sige na. Sasama na ako sa iyo Nestor, itigil nyo na yan, parang awa mo na. Sabi ko kay Nestor, matigil lamang siya sa panggugulo sa pamilya ko. At yun nga Papa Dudut, muli akong bumalik sa aking mapang-abusong asawa. Samantala Papa Dudut, lumipas ang maraming taon. February 28, 2011 ay pinili kong pakasalan na si Nestor. Kahit na nayayanig na ang relasyon namin dahil sa mga pananakit niya sa akin. Marami ang nagsasabi na mali ang ginawa kong desisyon. Pero noong mga panahong yun ay umaasa pa rin ako na magbabago ang asawa ko. Pero mali pa rin ako Papa Dudut dahil mas lumala pa ang ugali ni Nestor. Dahil doon ay unti-unti rin akong sumuko. August 17, 2011 ay nag-decide na lamang ako na makipag-iwalay na sa asawa ko. Bigla na lamang umalis kasama ang aking anak. Natauhan ako sa aking kahibangan kay Nestor at na-realize ko din na hindi siya ang lalaking nararapat para sa akin. Deserve kong maging maligaya kaya sinubukan kong kalimutan na si Nestor. Samantala nakulong si Nestor dahil sa demandang sinampa namin laban sa kanya. Doon ay sising-sisi ang asawa ko at halos magmakaawa sa akin na iurong ko ang demanda para makalaya muli siya. Takot na takot siya sa loob ng kulungan at inamin niyang halos mabaliw siya doon sa loob. At dahil sa may natitira pa akong pag-ibig sa aking asawa ay inurong ko ang demanda. Pero sa isang kondisyon na magbabago na siya. Pumayag naman si Nestor at nangako siya sa akin na babaguhin na niya ang kanyang ugali. Pagkatapos noon ay muli niya akong sinuyo. Nakiusap na bumalik daw ako sa kanya. Nangako din siya sa akin na kapag bumalik ako sa kanya ay hindi na niya ako sasaktan pa. Noong una ay hindi ako naniwala sa kanya pero sinabi niya na simula noong nakulong siya ay doon niya na-realize ang kanyang mga pagkakamali. Ayaw na niyang makulong. At ayaw din niya akong mawala sa kanya dahil mahal niya ako. Sabi ko na lamang noon ay bigyan niya muna ako ng kaunting panahon para pag-isipan ang lahat. Na siya namang ibinigay niya sa akin. Papa Dudut, hindi nagtagal ay bumalik din ako sa bahay namin para alagaan ang anak ko na nasa poder pa niya. At dahil inaalala ko ang mga anak ko at dahil na rin siguro sa may natitira pa akong pagmamahal ay muli akong nakipagbalikan sa asawa ko. Kahit na marami pa noon ang tumututol. Samantala mukhang tinutuon ni Nestor ang pangako niya sa akin. Nagbago siya. Sinubukan niyang tumigil sa paglalasing at nagtagumpay naman siya. Naging responsableng asawa na rin siya sa akin at responsableng ama sa mga anak ko. Sa ngayon ay 3 na ang anak namin
ni Nestor. At kahit na may mga pagsubok na dumarating sa amin ay solid pa rin ang relasyon namin. Matibay pa rin ang samahan naming mag-asawa kahit na naririto ako ngayon sa Pampanga para magtrabaho bilang kasambahay habang nasa Bacolod naman ang pamilya ko. Papa Dudut, ito lamang ang maibabahagi kong kwento sa ngayon. Sana po'y mapili po ninyong itampok sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking liham. Magpatuloy pa sana ang pagiging number 1 ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Mildred. Maraming salamat kay Mildred sa pagbabahagi ng iyong kwento. Tunay na maraming pagsubok ang pinagdaanan bago mo natagpuan ang tunay na kaligayahan at ang kahilingan namin sa Diyos ay sana'y manatili ang mapayapang buhay na iyong nakamit sa kasalukuyan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.